nyo, attorney, DDS ba siya? Ayan, ano tingin nyo? Ayoko banggitin na DDS siya, pero Duterte supporter siya. Pero ito nga, attorney Kakaibahan. Ano ko iba nun? may diehard. Baka hindi naman diehard. Hindi siya DDS Baka hindi eh. siya diehard. Sabi niya hindi raw DDS si Mayor Magalong naman ngayon. Magpapaliwanag. Okay? Siyempre, anong gagawin nila Yusek Claire Caso? Ipapropaganda. Is you're a Duterte supporter. Ang nililabel sa inyo is you're a Duterte supporter and some are even calling you a DDS. How Magkaiba na. would you react to that? Nakakalungkot naman isipin. Again, talagang panira. Di ba? Panira. Kasi kumakambi na si Yusek ngayon. Ito naman ang ginagawa nilang narrative. Okay? Hindi na kasi mapatunayan, unang-una, na connected si Mayor Magalong kila Eric Yap as DDS, right? Hindi lang makonect yun. Hindi rin naman nila makonect na DDS si Mayor Magalong. Hindi rin nila makonect na kasama siya sa anomalya sa mga flood control projects or mga infra projects. Hindi nila yung makonect lahat. So, ito na yung bagong chismis. Si Mayor Magalong daw mismo nag-EJK. Ayun na yung bagong narrative ngayon. Kaya gustong-gusto ilang sabihin, idolo, kamay na bakal. Doon nagsimula yon. Gusto niya ang Pangulo Marcos Jr. mag-ala Duterte na tulad ng kanyang idolo. Kamay na bakal. Ano? Ganon? Kamay na bakal. Doon nila iga-ground. Doon nila iga-ground mismo yung sinasabi lang, kamay na bakal, idol mo si Duterte, kaya EJK. Pero sabi rin ni Yusek, ang kamay na bakal at pagpatay ay magkaiba. Kasi sabi ko mo kay Pangulo Marcos, dapat kamay na bakal? Iba yung kamay na bakal kaysa sa pumapatay. Tanga, di ba? O di sinira mo yung sarili mo na... Gusto niya ang Pangulo Marcos Jr. mag-ala Duterte na tulad ng kanyang idolo. Kamay na bakal. Ano? Ganon? Iba yung kamay na bakal kaysa sa pumapatay. Ang naratibo na nila ngayon, si Mayor Magalong mismo nag-EJK sa Baguio. Ang saya-saya ng kabobohan nila. Ang rason daw kung bakit walang magnanakaw sa Baguio kasi pinapapatay. Ang galing, di ba? So parang ganito. Kaya dito sa lugar namin walang German kasi pinapapatay. Di ba? Ang bobo. Kaya dito sa lugar namin walang Russian kasi pinapapatay yung Russian dito. So ang dahilan mo kung bakit walang magnanakaw doon sa Baguio ay dahil pinapapatay. Galing ng mga vlogger mo, Claire Castro. Dito sa amin, guys, dito sa lugar namin, dito sa barangay namin, walang may eroplano dito kasi pinapapatay yung may eroplano dito. Lahat pwede mong ilagay dong bobo kayo eh. Sa street namin, walang magnanakaw, pinapapatay din. Yan ang problema kapag mga bobo sa logic. Yan kasi puhunan nila. Propaganda at saka pagiging illogical. Kasi yun yung weapon nila to manipulate the minds of the normal people. Isipin nyo na lang, yung logic na, alam nyo ba kung ba't walang Russian dito sa amin? Pinapapatay. Kaya walang Russian dito. Ang bobo, di ba? Kaya ito naman dahilan kaya walang magnanakaw doon sa Baguio. Dahil daw, pinapapatay ni Mayor Magalong. Walang matalino sa math sa klasiko. Pinapatay ko ba sila? Hindi, pinapatay ng dinyo. Ayun ang naratibo nila ngayon. At saka, ang nagsimula niya, alam nyo kung ano? Yung naratibo ni Atty. Claire Castro na kamay na bakal na sinabi ni Mayor Magalong. Na siya rin yung nagdibang sa sarili niya na ang kamay na bakal is may difference sa pagpatay. Siya rin yung gumawa ng distinction na yun. So, paano na yan? Yung buong pundasyon mo ay puro kabobohan. Ano argumento mo? Kabobohan din. Halos puro dayo na ang mga tao sa Baguio. Kaya nga, kasi patay na lahat. Yuri. Ang bobobo ng vlogger ni Tambi. Are even calling you a DDS. How would you react to that? Nakakalungkot naman isipin. Makita mo talaga kung ano yung maayos sa pag-iisip, no? Kasi, analyze mo lang yung sinasabi. Talagang panira. Panira daw, ha? Panira daw. Panira. Unang-una, kailan ba ako nag-serve kay President Duterte? Oh, nag-serve lang. Si Yusek Claire Castro bumoto. Sino ang Duterte supporter? Ikaw, Yusek. Ganun ka katanga. Ikaw ang pwede patunayan na supporter.
Nag-serve ako sa kanya when I was in the Philippine National Police as a policeman. Correct. Diba? Magsaserve ka sa commander-in-chief mo. Correct. Eh kung nagustuhan yung trabaho mo, diba? Ng ating presidente. And then, nagkaroon ng pandemic. Sir, i-appoint ka ni Presidente raw na contact tracing sa contact tracing lead. I don't even call myself that. It's just a contact tracing lead. So, nagustuhan ni Presidente. Does that make me a DDS? Exactly. Paano yan? Sa sarili mong argumento, Yusek, tingnan mo ikaw ay nagsaserve para kay PBBM. Yun ang sabi mo, yun sabi ng papel, di ba? So ngayon, pwede ka ba namin tawaging loyalista? Eh yun pa, police yun, Commander-in-Chief, may direct connection pa siya ha. Eh ikaw, may hire sa'yo, di ba? Secretary, pero hindi yung boss mo, ganun kakapal mukha mo. Titulo lang sa'yo yung Yusek. Boss mo ba si Gomez? Hindi, di ba? So winasak mo na yung hierarchy. Mga unethical kasi kayo. Wala na, talagang iba na, sealed na konsensya nito ni Atty. Claire Castro. Ginawa lang niya trabaho niya, DDS agad siya. Correct. Loyalista na ngayon si Yusek. Loyalista ang bumoto sa Duterte. Ganon. Yun naman talaga goal niya, ilure yung audience niya to manipulate and brainwash. Pucha, nakakadiri, no? Never niyo po prinotektahan si former President Duterte and the Duterte. Ay, hindi. Kung nagkamali ka, sa ako pa. Di ba? Kung nagkamali ka, maski sino ko, pati pagpapail ako ng kaso iyo. Kaya, papanggiting ko. Di ba? Ako naman, hindi naman, ako nakafocus lang ako doon sa tao na nagko-commit ng corruption. Hindi ko naman, bakit ko naman siya i-connect doon sa boss niya kung wala namang ginagawa yung boss niya. Exactly. Kasi kung yun ang basihan, yung kabobohan mo, Yusek Claire, lahat na ng PNP chief ay may kasalanan sa nangyari, sa ginawa ng mababang ng ranggo ng pulis. Kasi ganun mo gustong gawin May implied na accountability. Yes, that's true. Pero unang-una, kailangan muna tingnan kung sino yung nag-commit ng crime. Kung kasama ba siya sa mastermind. Kasi kung hindi, ibig sabihin may collusion sa loob nang hindi niya alam. Hindi automatic yun. Yun yung pagkakaiba ng taong nag-iisip at may utak at saka yung cum laude sa papel. Kasi nga, Yusek, i-content mo nga to. Paano mo i-make yung inference? Kunyari, demonyo ka, no? Alagad ka rin sa Satanas. Ako tao, nagustuhan ko yung ginawa mo doon sa isa pang isa pang demonyo. Parehas kayong demonyo, di ba? Sinapok mo ngayon yung demonyo. Natuwa ako. Naging kayunatik ka na ba? Hindi naman Bakit kayo ba galing yung affirmation na yon? Sa presidente, paano siya naging DDS? Hindi ko gets. Paano naging DDS? Naiinis ako na natatag si Mayor Benji as DDS nirecommend ni Pangulo. Kaya nga, nagustuhan nga rin siya ng presidente, ni PBBM So, loyalista na ba siya? Nagustuhan ka ng presidente, tapos kung ano yung presidente, yung ka na? Anong kabubuhan yun? O nagustuhan ka kung sino may nag-recruit, o yan, ginawa kang PCO, loyalista ka na bang tanga ka? Hindi naman. Liar lista, pwede. So, nagustuhan ni Presidente. Does that make me a DDS? During the course Exactly. Answer that question, Yusek. Paano mo in-infer? Di ba dapat ang pagiging DDS niya is from internal, siya mismo? External yun para siya naging DDS. Remember, laki ng budget ngayon ng PCO para sa mga trolls. Correct. Tapos hindi man lang umuurong yung yung karayom. Kadiri kayo, inuubos niyo yung pera ng taong bayan sa walang kakwenta-kwenta, mga hayop kayo. Kaya panira na lang. Nakakalupot nga na wala na ba silang ibang panira. Kaya yun na lang ang ginagawa. Oo nga naman. Kasi ganito, no? So, ang nangyayari is, whether a person is DDS or not DDS, yun na yung panira nyo kay Mayor Magalong. Hanggang doon na lang. Wala na talagang magawa. Wala na talagang mahalungkat, ha? Wala na talaga. Ganito gawin nyo. Gawin nyo yung ginawa last time. Mag-hire kayo ng taxi driver sa Baguio at ipagkalat nyo yung EJK. Katulad ng dati na ito pag-may-ari ni Magalong yan. Pag-may-ari ni Magalong yan. Di ba? Gawin nyo ulit yon. EJK naman.